Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for He is fair and just, no? And I would like to thank also Jesus Christ because by His stripes we are healed. Healed physically, mentally, emotionally, spiritually. So, yung sugat na natamo ni Jesus Christ, maraming pinagaling sa atin. Hindi lang physical, emotional, mental, and spiritual. Time will come na syempre, yung ating body mawawala, no? So, yung emotional mawawala. Physical mawawala, mental mawawala, pero yung spiritual, yun ang forever kasama ni Jesus Christ. So, baka sabi nyo, bakit hindi gumaling yung magulang ko? Or bakit hindi gumaling yung kamag-anak ko kung si Jesus Christ pa nagpapagaling ng may sakit? Dahil ang pagpapagaling, hindi lang yun physical, hindi lang yun emotional, hindi lang mental, pati spiritual healing. First and foremost, spiritual healing. Dahil yung Father natin, tsaka si Jesus Christ, sila ang nag-create sa atin, at sila rin ang mag-heal sa atin. Dahil sila ang nakakaalam ng buong pagkatao natin. At yung spiritual being natin, yun ang forever na makakasama ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Yung soul natin, yung hindi nakikita ng naked eye. May mga tao kasi gusto to see is to believe, ganon. Hindi sa lahat ng espeto kasi na tama yung to see is to believe. Dahil lang tatay natin, dapat tayo magkaroon ng faith into Jesus Christ. Para tayo ma-heal spiritually. Pag healed tayo spiritually, no? Buong pagkatao na natin healed na. Kaya magpasalamat tayo sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Willing si Jesus Christ, no? Dito sa Old Testament, nakita naman natin na alam niya kung ano ang kanyang purpose para maipanganak siya dito sa lupa. Alam niya yung purpose niya. And that is to make known to us our Father. Ipakilala sa atin yung tatay natin, and at the same time, malinis tayo sa ating mga kasalanan at ma-redeem tayo sa bondage of sins. Dahil hindi enough yung dugo ng mga animals, yung mga burnt offering, hindi enough yun. Sa Old Testament, inaalaw ni Almighty Father yung burnt offerings. Pero hindi enough yun. Although inaalaw ni Almighty Father ng time na yun dahil hindi pa nga bumababa si Jesus dito sa mundo. Kaya ngayon, si Jesus Christ, sinave tayo, redeemed tayo by His blood. And dahil sa stripes na tinamo niya, yung mga sugat, pinagaling niya tayo. Niredeem niya tayo, pinagaling niya tayo. Pinakilala niya sa atin si Almighty Father. Yun ang, at marami pang ginawa si Jesus Christ na nakalagay sa Bible, na sabi ni John, the evangelist, na hindi kasya
sa Bible kung isusulat lahat ng mga miracles and works ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, He also God like our Father. Nakalagay naman, di ba? Nababasa naman natin. Na God, si Jesus Christ, He is not a prophet. So, balikan natin, sa Zechariah tayo, di ba? Last time, yung binasa natin, Zechariah chapter 4, 5, and 6. So, 3 chapters we read last time, no? So, i-recap natin. Yung vision ni Zechariah sa lampstand na nandun din sa Book of Revelation. Yung 2 olive trees na nasa Book of Revelation, then yung 2 anointed people of the Lord na hindi natin alam kung saan manggagaling. At kaiinisan sila ng mga tao ng buong mundo dahil lahat ng mga aspeto ng buhay natin dito sa mundo, karamihan dito ay kasinungalingan. At yun ay sasabihin ng 2 anointed by God kung ano yung mga kasinungalingan yun. Ibubulgar nila. Kaya nga fire ang lumalabas sa bibig nila para malaman ang katotohanan ng mga tao at sila ay kaiinisan. Dahil lumalabas yung totoo. Nagagalit yung mga tao na nabubuhay sa kasinungalingan. At nag-rejoice sa mga tao nung namatay yung 2 anointed by God. Namatay sila, no? Either through sickness, na ang may gawa ay si Satan, or they will be killed na utos ni Satan. May gagamitin si Satan ng mga tao or gagamitin niya ang mga sakit para mamatay yung 2 anointed by God, pero hindi ililibing sila ng mga tao. Ibig sabihin, pag-uusapan pa rin yung mga ginawa nila or mga sinabi nila. Hindi matatapos. Lagi silang maaalala. At ang ibig sabihin ng nabubuhay sila ay yung makikita ng mga tao na lahat ng sinabi ng 2 anointed by God na yon ay magkakatotoo. So, kaya yung lampstand dito, no, yung nasa Book of Revelation, yung 7 lampstands, yung church in Ephesus, Pergamos, Smyrna, Thyatira, Philadelphia, Laodicea. Ano ba yun? Nalimutan ko na iba pang mga churches na nandun sa Book of Revelation. Pero current yon, hindi yun na dati pa na Book of yung church nung time ng Ephesus. Hindi yun. Ngayon yun na current. Kasi nung bata ako, nagtuturo, sabi, luma na yon, yun yung time ng Stone Age, mga ganon, or Metal Age. Hindi. Current yun. Kaya rin nito ng Book of Daniel, Book of Zechariah, and Ezekiel. Current pa din. Prophecy, hindi pa nangyayari. Unti-unting nangyayari, unfolding before our very eyes. But we are not aware of it. Ano nakalagay dito? Yung earth, tulog sila. Hindi nila alam. And yung flying scroll, this is the Book of Revelation. Kaya nakalagay dito may curse, no?
yung Book of Revelation na yung thief, pag may tinanggal ka doon, so parang pag nanakaw, may tinanggal kang words or tinanggal kang mga phrase or tinanggal kang chapters or na importante or lahat ng nakalagay doon importante kaya hindi dapat pakialaman yon. Pag may tinanggal doon, you're like a thief that shall be expelled according to the side of the scroll. So nakalagay di ba sa Revelation chapter 22. And then every perjurer, ngayon, kung magdadagdag ka naman ng kasinungalingan, shall be expelled also according to that side of it. Ibig sabihin, pag magdadagdag ka sa Book of Revelation, idadagdag sa'yo yung curse na nasa Book of Revelation. Yung plagues na nakalagay doon. Kaya, yung Book of Revelation lang yung may merong warning. Yung Book of Revelation lang may warning, no? Kaya dito sabi ni Almighty Father, I will send out the curse. Gagawin ko yun. Si Almighty Father, pag sinabi niya, pero di ba sa Book of Ezekiel, binanggit niya na merong the Lord is there, na New Jerusalem yun, pero the Lord is there. Since na iba na yung covenant, mas pinaganda pa niya yung bahay. Mas pinaganda pa niya yung New Jerusalem. Instead of the Lord is there, magiging New Jerusalem upgraded. Dahil kay Jesus Christ, the High Priest. Siya ang High Priest natin, si Jesus Christ. His kingdom will never end because of His faithfulness to our Father. And because He was the one who redeemed us. Malaking bayad ang ibinigay ni Jesus Christ. Yung blood niya. Kaya yung mga, ulitin nga naman pati nagpapapako, no? Pag Holy Week ba tawag doon? Hindi na malaman magkano ba yung blood mo, ganon. Walang value kasi nagkasala ka. Si Jesus, hindi siya nagkasala. Kaya yung blood ni Jesus, priceless. Ngayon, itong vision of a woman in a basket naman, ito yung the great harlot. Babylon, the great harlot. Ito yung mundo na kasalanan ng mundo. Na yung dalawang babae dito na may na parang stork na dinadala na yung basket, yun si Ohola at Oholiba. Jews and non-Jews, inalagaan yung kasalanan. Dala-dala nila yung kasalanan. In-enable nila yung kasalanan na lalong lumakas. Tayo yon, Jews and non-Jews. Dalawa lang naman ang tinuturing, no? Jews and non-Jews. Kasi, kaya nga Jew, kasi from the lineage of Judah, si Jesus. Okay? Inalagaan kasi yung lineage ng panggagalingan ni Jesus. Dahil si Jesus ay anak ng Diyos and Lord of Lords, kailangan yung panggagalingan niya na lineage malinis. So, nung time na yon, malinis na yon. Yun na. Kasi, yung other lineage, kung ano-ano ang ginawa nila. No? Kaya, yung kung makikita mo yung lineage ng kay Judah, yun na yung time na yon ang pinaka maayos na pangalan. Okay? Kasi yung si Jesus naman galing naman kay Almighty Father, di ba? Pero yung pangalan mismo galing sa magandang pangalan. No? Wala namang magnanakaw, di ba, dun sa lineage ni Judah, walang malaking crime na ginawa. Ang nangyari lang is
nanloko lang si Tamar, no? Si Tamar lang ang nanloko. Ano pa ba yung nangyari doon? Wala na, yun lang ang nakikita ko si Tamar na daughter-in-law ni Judah, na walang anak kasi si Tamar. Namatay yung mga anak ni Judah, kaya hindi na ibigay kay Tamar. Ngayon si Tamar naman naggawa siya ng plano para magkaanak. Kaya nagkunwari siya na isang prostitute or harlot. No? And then kung si Jacob naman, ang gusto talaga niyang asawa ay si Rachel. Pero ang ibinigay sa kanya ni Laban, yung tatay na una na asawa sa kanya, ay si Leah. Hindi naman talaga gusto ni Jacob na dalawa ang asawa niya or maging apat ang maging nanay ng mga anak niya. Kundi desisyon yun ng mga babae. Gaya ni Abraham, hindi naman niya desisyon na magkaanak sa iba. Desisyon yun ni Sarah. Nakikita niyo na ba yung impluwensya ng babae? Yung impluwensya ng babae. Kahit sabihin natin yung babae ang pinakamahina sa gender, kasi dalawa lang naman ang gender, di ba? Pero malakas ang impluwensya, di ba, doon sa kanilang mga asawa, no? So balik na tayo dito, no? Kaya nga Jew and non-Jew, yun. Ngayon nakita naman yung vision of 4 chariots. So, itong chariots na to, to and fro, over the whole earth. Pabalik-balik sila. Wars, famine, pestilence, conquering nations. May nagko-conquer ng nations up to now, no? Hindi lang kayo alam, no? O hindi lang ninyo matanggap na nagko-conquer yung country nyo ng ibang bansa. At minsan nako-conquer din tayo ng iba-ibang mga kultura, no? Nako-conquer tayo. Yun, pwede rin conquering yun, no? Yung culture ng iba, nako-conquer ng ibang tao or ng ibang nation. At syempre, taggutom, dami nagugutom dahil sa inflation, gawa ng tao. Artificial yung inflation na yun. Gawa ng tao. Malaki ang role ng ano bang malaking company or malaking industry, oil, no? Malaking industry ang oil, and yung mga financial industry, malaki ang kanilang role sa inflation dahil sa greediness, kaswapangan ng mga tao. At dahil sa kasalanan ng mga tao, nagkakaroon ng mga sakit or pestilence, pati mga animals na mamatay. So ngayon yata merong pestilence sa mga pork. Hindi tayo mapag-lechon eh. Pestilence sa pork ba? Sayang naman. So yun ang 4 chariots, or sa Book of Revelation, 4 horsemen. Gumagawa na sila ngayon, no? Hindi lang nyo alam, hindi lang halata. Gumagawa na sila, hindi lang tayo aware. Kasi nga natutulog tayo. Kaya nga ang tanong diba dito,
ano na ang ginagawa? The earth is quiet. Ganon. Sana nga ba yun? Nabasa natin yun eh. Sa ano pala? Zechariah chapter 3. Ito naman yung sa Jesus naman nandito, siya yung the branch ipapadala ni Almighty Father. He will build the temple of the Lord. He shall sit and rule on his throne. He shall be the priest on his throne, and the council of peace shall be between them both. Kaya nakalagay dito sa last verse ng Zechariah chapter 6. Even those from afar shall come and build the temple of the Lord. So, iba-ibang mga nationality, iba-ibang mga race, tayo lahat na nagtitiwala kay Almighty Father. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. And this shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. Kung susundin natin mabuti ang salita o ang boses ng Diyos natin. Ang Diyos natin sa Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit galing kay Almighty Father. At may sariling personality ang Holy Spirit. Hindi siya dapat tayo dapat magsasalita ng masama against sa Holy Spirit. Dahil pag nagkasala tayo sa Holy Spirit, hindi tayo mapapatawad kahit kailan. Yun ang kasalanan na hindi napapatawad, nabibigyan ng kapatawaran. May mga tao na minumura si Almighty Father, nagsasalita ng masama against kay Jesus. Pero pag nagsalita ka against sa Holy Spirit, hindi na mapapatawad. Pag kay Jesus magsasalita ka ng masama, papatawarin ka ni Jesus. Kay Almighty Father, papatawarin ka. Pero ang Holy Spirit, hindi. Nakalagay yun sa Bible, di ba? Dito na tayo, no? Sa Zechariah chapter 7. Now in the 4th year of King Darius, it came to pass that the word of the Lord came to Zechariah on the 4th day of the 9th month, Kislev. So may binabanggit ng name na month, na Kislev. Yun yung 9th month. So yung 9th month, kung sa ngayon, kasi Gregorian calendar tayo, pero ito ay Hebrew calendar. Kung i-apply natin ngayon ang 9th month, ngayon yung ang 9th month ay December. Yun yung time ng Hanukkah. Yun yung 9th month. November, December. Yun, ganon, no? Kasi nona tsaka deka. So, gumigit na doon. Nonagon, decagon. Yung sides, di ba yung number ng sides? Kaya November, kasi nonagon galing word. December, kasi decagon galing word, no? Alam nyo yun, no? Ito. Verse 2. When the people sent Sherezer with the Regem Melech and his men to the house of God to pray before the Lord. So, nung 4th day of the 9th month ng Kislev, nung between November and December, pumunta ang Sherezer. Kasama ang Regem Melech and his men. Sino si Sherezer? Si Sherezer ang representative
ng mga captives, no? Captives, diba? Ang mga, nung time na to, captives, ang mga Jews. So, meron silang representative, ang tawag ay Sherezer, or Prince of Fire, at meron siyang parang nagbabantay sa kanya, Regem-Melech and his men. Sino si Regem-Melech? Regem-Melech came from the word regent, Melech. So, pag Regem-Melech ka, ikaw yung isang, pag walang nakakataas, ikaw yung magre-represent. Ikaw yung, kaya binabantayan niya si Sherezer. Kasi ang captive tong si Sherezer. So, itong si Regem-Melech, binabantay niya si Sherezer kasama ng kanyang men. So, may mga tauhan si Regem-Melech, bantay nila si Sherezer. Kasi pupunta si Sherezer, or yung representative ng mga captives, kay Zechariah to the house of God to pray before the Lord. Naintindihan natin, no? And to ask the priests who were in the house of the Lord of hosts and the prophets, saying, should I weep in the 5th month and fast as I have done for so many years? Dapat ba akong umiyak or mag-mourn in the 5th month? Tinatanong niya. Yung 5th month, na tinatanong ni Sherezer, habang binabantayan siya ni Regem-Melech, kasama ng kanyang mga tauhan, tinatanong niya kung pwede ba siyang mag-fast at saka mag-mourn. Kasi pag nagpa-fast ka, nag-mourn ka rin. So, ito yung month na Sivan and Av. 5th month kasi, so between Sivan and Av. Then the word of the Lord of hosts came to me saying, say to all the people of the land and to the priests, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months, during those 70 years, did you really fast for me? For me? Inulit ni Almighty Father. Nung nagpa-fasting ba kayo, tsaka nagmo-mourn kayo, nung 5th and 7th month, month of Sivan and month of Av, nung time na yun, nung 70 years, nagpa-fast kayo, at nagmo-mourn kayo, ginagawa ba talaga ninyo yun para sa akin? Sabi ni Almighty Father. Tanong niya. Ngayon, sinabi niya dito sa verse 6 ni Almighty Father, when you eat and when you drink, do you not drink and drink for yourselves? Kung kumakain ka at umiinom, kanino ka ba kumakain at umiinom? Di ba para sa'yo? Sabi ni Almighty Father. Kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nagbo-mourn, kaya tayo nagpa-fast, hindi dahil sa kay Almighty Father, kaya tayo nagpa-fast for ourselves, kasi hindi tayo worthy, no? Kaya tayo nagbo-mourn dahil makasalanan tayo. Kaya bakit natin tatanungin si Almighty Father? Kundi para sa atin ito pag magpa-fast tayo, pag mamamorn tayo, pag magpe-pray tayo, it's for us. Dahil tayo yung makasalanan, tayo yung nangangailangan kay Almighty Father. It's for us. It's like eating and drinking. Kaya nga inihalin tulad ni Almighty Father sa eating and drinking. Kasi nino-nourish natin yung soul natin and spirit. Pinapakain natin yung soul and spirit natin to be healthy spiritually, para nang sa ganun, si Almighty Father matuwa sa atin. So, hindi para sa Kanya, kay Almighty Father, ang pagpa-fast, ang pagpa-pray, kundi para sa atin, dahil kailangan natin si Almighty Father. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Hindi siya ang may kailangan sa atin. Tanggap niya tayo, inaaya niya tayo na lumapit sa Kanya. Pero, yung pagpe-pray, tayo ang kailangan. Kaya tayo dapat ang maunang lumapit. Kaya nga, diba, sabi ni Almighty Father, bumalik na kayo sa akin. Kasi nga, dapat tayo ang mauna na mag-take initiative. Bumalik kayo sa akin at ako ay babalik sa inyo. Dahil si Almighty Father laging nag-aantay. Tayo lang ang hindi ready. Dahil nga madumi tayo. So verse 7, should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed
through the former prophets when Jerusalem and the cities around it were inhabited and prosperous, and the city and the lowland were inhabited. Hindi ba dapat sinusunod nyo ang salita or words of the Lord na sinasabi niya sa mga dating mga prophets noon sa Jerusalem? Na dating prosperous. Di ba dapat sinunod nyo yun? Pero hindi nyo sinunod. So verse 8, then the word of the Lord came to Zechariah, saying, thus says the Lord of hosts, execute true justice. Gusto ni Almighty Father tayo. Execute true justice. Totoong hustisya. Fairness and equality. Walang favoritism, walang pipiliin na tao. Pantay-pantay ang tao. Yun ang gusto ni Almighty Father. Mahirap o mayaman. Kahit ano pa ang physical appearance. Pantay-pantay. Yun ang gusto ni Almighty Father na itrato natin sa mga tao. May pinag-aralan man o hindi. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Kasi ganun ang trato niya sa atin. Hindi siya tumitingin sa physical appearance. Hindi siya tumitingin sa kung matalino ka ba o hindi. Hindi doon tumitingin si Almighty Father. Hindi kailangan ni Almighty Father ng matalino. Hindi kailangan ni Almighty Father na maganda. Hindi kailangan ni Almighty Father na kumpleto ang katawan. Hindi kailangan ni Almighty Father yung mayaman. Ang kailangan ni Almighty Father, yung tao na sumusunod sa Kanya, na fair ang pagtrato. Dahil si Almighty Father, fair siya ng pagtrato sa atin. Show mercy and compassion. Ano yung mercy? Leniency, pity. Lenient dapat tayo sa mga tao. Pagbigyan natin, no? Kaawaan natin at maawa tayo at lenient. Ano ba ang Tagalog ng lenient? Ako kasi hindi ako lenient eh. Kailangan ko to. Masyado kasi ako ma-stricto. Stricto ako eh. Hindi lang halata, pero strict ako eh. Hindi dapat tayo, yan nga, strict, lenient, hindi stricto, yung ano ka lang, cool. No? Ano ba bang synonym ng lenient? Tolerant. Kulang ako ng tolerant Kailangan ko na to. Ma-tolerate ko yung mga tao. Kasi kulang ako. At show mercy and compassion. Ano yung compassion? Sympathy. May sympathy ka, may empathy ka, may intindihan mo yung tao. Meron ba tayong ganito? Wala tayong binibigyan ng special na tingin. Fair tayo sa mga tao kahit anong itsura. Hindi, di ba? Pag pangit, hindi natin lalapitan ng pangit. Di ba? Ay, ganun ng tao. Ay, hindi natin lalapitan, bobo yan. Ay, hindi natin lalapitan, may sakit yan, nakakahawa. Ay, hindi natin lalapitan yan. Hindi yan mayaman. Ganun ang tao. Ayaw ni Almighty Father na. Kung ganun ka, hindi ka anak ng Diyos. Dahil hindi yun ang utos ni Almighty Father. Hindi mo sinusunod. Kung hindi ka nagpapakita ng awa sa tao,
hindi ka nagtotolerate ng mga tao na hindi mo kayang mapakisamahan. Kulang. Hindi pwede. Ayaw ng Almighty Father. Kailangan meron din tayong sympathy and empathy. Alam mo yung empathy, no? Putting yourself inside the shoes of others. Yung sympathy naman, nakikisimpatya ka, damay. Understanding, iintindihin mo sila. Everyone to his brother. Everyone. Lahat. Napakahirap ngayon. Lahat ng tao, true justice, bibigyan mo ng true justice. Kahit makulit, kahit matigas ang ulo, no? Dahil, bakit kailangan natin na magbigay ng true justice, mercy and compassion? Kasi yung tatay natin, ganon, compassionate, merciful, and just. Kaya tayo dapat mga anak niya, ganon din. So we are in the process, no? Nasa process pa lang tayo ngayon. Nasa process na ba kayo ng pagbibigay ng true justice, equality, pagkaawaan, or tolerating people? Pero not tolerating people na gumawa ng kasamaan, ano? Kundi yung alam mo, makulit, okay lang, makulit siya. No? Naawa ba kayo? Everyone, sa lahat, walang pinipili. Verse 10, do not oppress the widow or the fatherless. Bakit widow? Ang widow kasi, wala siyang lalaki na nakabantay sa kanya. Ang fatherless, wala ring lalaki na nagproprotekta sa kanya. Kaya wag aapihin ang mga widow at ang mga fatherless. Bakit? Dahil ang nagproprotekta sa kanila, si Almighty Father. Magagalit si Almighty Father pag inapim mo yung mga tao na nag-iisa, fatherless, orphans. Ayaw ni Almighty Father. Baka sabihin nyo, hindi, salbahe naman yung widow na yun, tsaka yung fatherless. Kahit salbahe pa sila, si Almighty Father nakakaalam. Hindi tayo. Okay? Kaya wag tayong apihin yung mga widow. Dahil wala silang makakapitan. Kung maawain si Almighty Father, tutulungan niya yung mga widow and yung mga fatherless. The alien or the poor. Ano ba yung alien? Yung alien, hindi taga inyo, hindi taga lugar ninyo, pero inaapi, hindi ka naman taga dito, di ba? O, layas ka na. Huwag ganon. Hindi ka taga dito, hindi ka dito lumaki. Dayo ka lang dito. Hindi natin pwedeng aapihin dahil lahat tayo dayo lang dito sa mundo. Wala tayong pag-aari, dayo lang tayo dito. Sinasabi nila, dito kami lumaki, kami ang dito nag-conquer na tong land na to, from ninuno namin dito pa pinanganak. Hindi totoo yan. Dahil ang mundo na to gawa ni Almighty Father. Lahat tayo alien dito. Hindi natin mundo to. Si Almighty Father may-ari nito. Nakikitira lang tayo rito. Dito lang tayo for a short span of time. So, wag you oppress ang widow, fatherless, yung mga kino-consider nyo na hindi taga-lugar ninyo, or the poor, yung mga may hirap. Ito, poor, hindi lang ito poor monetarily speaking or financially speaking, but poor also in spirit.
yung mga malulungkot, depressed, yung mga walang hope sa buhay. Huwag nating aapihan kahit hindi mayaman naman yan eh. Kunyari pa yan na walang hope sa buhay, mayaman. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng tao, bawat isa sa atin. Let none of you plan evil in his heart. Huwag mag-iisip ng kasamaan sa puso. Dahil lahat galing sa puso. Bakit mo naiisip? Kasi yung puso mo madumi. No? Kasi kung hindi mo naman maiisip ang isang bagay, kung wala naman sa puso mo yon, dahil malinis ang puso mo, malinis ang konsyensya mo, hindi mo maiisip ang mga masasamang bagay. Against his brother, let none of you plan evil in his heart against his brother. Pag sinabi against his brother and everyone to his brother, kasama na rin dito syempre yung babae, no? But they refused to heed. Ayaw nilang makinig, shrugged their shoulders, binaliwala nila, and stopped their ears so that they could not hear. Hindi nila pinakinggan. Sabi ni Almighty Father. Yes, they made their hearts like flint. Ginawa nila yung puso nila na parang flint. Heartless, hard-hearted, stony, naging bato. Pusong bato. Ginawa nila yung puso nila na pusong bato. Kaya nila ginawa yung puso nila na pusong bato kasi nakaramdam din sila ng pain. Okay? So, yung pagkakaramdam nila ng pain, ibinato na ngayon, in-apply nila sa sarili nila. Ngayon, sila ngayon ang nananakit. Kaya nga, sabi ni Almighty Father, to everyone to his brother, para matigil yung kasamaan. Para matigil ang kasamaan. But they made their hearts like flint, refusing to hear the law. Ayaw nilang pakinggan ang law. Ano ba yung law? Mahalin ang kapwa-tao. Show mercy and compassion. Equality. Yun ang inutos ni Almighty Father. And the words which the Lord of hosts had sent by His Spirit through the former prophets. Madami pang mga former prophets ang pinadala ni Almighty Father for us, na ginamit ni Almighty Father as His voice para bigyan tayo ng warning at the same time to teach us. Pero binaliwala natin. Thus great wrath came from the Lord of hosts. Kaya nga galit ni Almighty Father ang makukuha ng mga tao na hindi sumusunod kay Almighty Father. Therefore, it happened that just as He proclaimed that they would not hear, so they called out and I would not listen. Kaya nga nangyari that just as He proclaimed and they would not hear, kaya hindi sila nakinig, sinabi ni Almighty Father, hindi sila na makikinig at hindi nga sila nakinig. Kaya nga, so they called out and I would not listen. Kahit natawagin nila ako, hindi ako makikinig. Sabi ni Almighty Father, says the Lord of hosts. But I scattered them with a whirlwind among all the nations which they had not known. Ang ginawa ko sa kanila, ikinalat ko sila sa iba-ibang lugar na hindi nila alam o hindi nila kilalang lugar. Ikinalat ko sila. Thus the land became desolate, naging unfruitful and land after them, so that no one passed through or returned, for they made a pleasant land desolate. Naging desolate ang land dahil sa kasalanan. Naging madumi ang mundo dahil sa kasalanan ng tao. Dahil matigas ang ulo natin.
Kaya ngayon, ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Anak ng anak ng anak. Ngayon, yung generation ngayon, palala ng palala. Nagiging unfruitful. Dito tayo na, Zechariah chapter 8. Again, the word of the Lord of hosts came, saying, Thus says the Lord of hosts, I am zealous for Zion with great zeal. With great fervor, I am zealous for her. Thus says the Lord. I am passionate for Zion. Ibig sabihin ito, with great passion, with great fervor, I am zealous for her. Mahal niya yung Zion at gusto niya na mapansin siya ng Zion. Sino yung Zion? Tayo yun. Mga anak niya. Thus says the Lord, I will return to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Pag sinasabi nga Zion and Jerusalem, hindi lang doon yung mga Jew. Kasama na tayo dito. Kasi tayo ay anak ng Diyos. I will turn to Zion and dwell in the midst of Jerusalem. Jerusalem shall be called the city of truth. Dahil puro katotohanan ang gusto ni Almighty Father. Ayaw niya ng kasinungalingan. Dahil pag kasinungalingan, galit yan kay Satan. Kaya nga yung dalawang anointed people of the Lord na described as two olive trees, fire came from their mouth. Puro katotohanan yon. Kaya lahat ng mga kasinungalingan sinusunog ng salita ng dalawang anointed people of the Lord. Kasi kay Almighty Father, puros katotohanan. Masakit, pero dapat totoo. Jerusalem shall be called the city of truth, the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Kayo ba bilang mga Christians, may nasasabi ba kayo ng mga kasinungalingan? Or may ituturo ba sa inyo ang inyong mga leader ng kasinungalingan? Or baka hindi alam ng leader ninyo na ang naituturo niya ay kasinungalingan? Ngayon, para natin malaman ang katotohanan, magbabasa tayo ng Bible. Dahil lang sa Bible ang katotohanan. Wala sa leader ninyo, wala sa mga pamphlets or books na gawa ng tao na hindi naman inspired by God, kundi ang Bible, nandito ang katotohanan sa Bible. Hindi sa books na gawa ng leader ninyo or sa story na gawa ng leader ninyo. Ang katotohanan nandito sa gawa ng tatay natin, Almighty Father, sa Bible. Kaya kung gusto natin ng truth, read the Bible. Kahit mag-isa ka lang, and ask the guidance of our Father through the power of the Holy Spirit. Ibibigay ni Almighty Father yun because gusto mong matuto. Kaya kung gusto natin malaman ang katotohanan, we read the Bible. The mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. Thus says the Lord of hosts, old men and old women shall again sit in the streets of Jerusalem, each one with his staff in his hand because of great age. The streets of the city shall be full of boys and girls playing in its streets. Thus says the Lord of hosts, if it is marvelous in the eyes of the remnant of this people in these days, will it also be marvelous in my eyes, says the Lord of hosts. Bakit may matatanda? Old men and old women shall again sit in the streets of Jerusalem. Pag sinabing old men and old women, hindi siya physically old, no? Kundi yung mas nauna siya na nabuhay dito sa mundo at kinuha na ni Almighty Father. Okay, gaya ni Abraham, kaya lang may binabanggit na staff in his hand just to say na siya ay mas nauna dito sa mundo maipanganak. At bumalik na siya kay Almighty Father.
Ngayon, yung shall be full of boys and girls naman playing in the streets. Ito naman yung mga nahuli na mga anak ng Diyos na nasa heaven na rin, na mapupunta rin sa New Jerusalem. Kasi sa New Jerusalem or sa lugar ni Almighty Father, wala namang age doon. Okay? And wala ring gender. Dahil hindi na kailangan ng gender ng tao o hindi na kailangan mag-procreate. At saka, yung itsura ng mga tao doon, walang matatanda. Hindi na tayo tatanda. Masaya tayo, di ba? Hindi tayo tatanda. Ang ganda ng ngiti ko, hindi tatanda. Magiging iba ang mukha natin. Dahil yung gloriousness ni Almighty Father, sa kanya natin kukunin pati yung mukha natin. Kagaya nga, di ba, ni Moses, nag-iba yung mukha ni Moses na nakasama niya si Almighty Father sa Mount Sinai for 40 days and 40 nights. So, ganoon din tayo. Sinasabi lang dito yung mga nauna na anak ng Diyos at yung mga nahuli, no? Thus says the Lord of hosts, if it is marvelous in the eyes of the remnant of these people, kung marvelous or maganda or amazing sa mata ng mga natitirang mga tao sa mga panahon na yon, di ba maganda rin sa paningin ko? Ibig sabihin, masaya rin si Almighty Father pag ganon ang nangyari. Says the Lord of hosts. Inaasahan ni Almighty Father to, dahil alam niya na mangyayari to. Verse 7, thus says the Lord of hosts, behold, I will save my people from the land of the east and from the land of the west. Why is it land of the east and land of the west? East and west. Baliktad na ka-mirror ang ang cellphone. East and west. So kung sa inyo, east and west, no? Bakit? Horizontal. Okay? Kasi yung land, north, heaven, and then yung south, yun yung impyerno. Ngayon, pag east and west, lahat, no? Naiintindihan niyo ba ako? Horizontal. Yung land, horizontal. Okay? I will save my people from the land of the east and from the land of the west. Ibig sabihin, lahat ng tao ipapakalat. Kasi nga, ulitin ko, yung north and south, yung north kay Almighty Father, yon sa kanyang throne, sa heaven, yun ang true north. Yung south naman, yun yung lugar naman ng Hades. Okay? Kaya east and west. Depende kasi, no? Di ba yung land ni Gog and land ni Gog na Magog, King of the North. Kaya naman siya tinatawag na King of the North kasi North is mataas ang ere or prideful or haughty or arrogant. Feeling niya siya above the rest, no? Kaya ang Bible mahirap minsan maintindihan ng ibang mga tao kasi dapat babasahin mo buo, hindi ka mag-chop-chop para maintindihan natin. No, alam niyo naman yung chop-chop, di ba? Hindi natin puputol-putulin. Didire-diretsuhin ang pagbabasa. And ask the guidance of the Almighty Father in Jesus Christ. Importante yun. Idadagdag ko lang, nabasa ko sa internet na pinaka-boring daw na book sa Bible was Daniel. Nabasa ko, no? Nakalagay, boring book.
Daniel was the most boring book in the Bible. Nagtataka ako bakit boring ang book ng Daniel. Hindi siguro nila naiintindihan, kaya akala nila boring. Pero dahil nga sa tinuruan tayo ni Almighty Father, hindi boring ang book ng Daniel. Lahat ng book, actually, it's not boring. Lahat ng salita ng Diyos, hindi boring. Lahat may substance, lahat may nutrients, lahat may vitamins na makukuha tayo for our soul. Hindi lang alam ng tao, hindi ko alam bakit. Lahat meron. Kasi we should have to read the Bible with the guidance of the Holy Spirit. Ask God to please, Lord, help me understand your words. I want to know you more. I want to know your heart. No, ganon tayo magbabasa. So verse 8, I will bring them back, and they shall dwell in the midst of Jerusalem. They shall be my people, and I will be their God, in truth and righteousness. Sinabi na naman ni Almighty Father, ibabalik ko sila sa akin. Sila ay manahan sa midst of Jerusalem, city of peace. Peace, kasi with our God, meron tayong peace. Sa Kanya lang tayo makakakuha ng peace or kapayapaan. Wala na sa ibang lugar. Kahit magpunta pa tayo ng Arctic Ocean, Antarctica, or kung saan mang lupalo, pumunta pa kayo kung may planeta man, wala tayong makukuhang peace. Makukuha lang natin ng peace kay Almighty Father and saka kay Jesus Christ. Sila lang nakakakilala sa atin ng totoo. Sometimes, yung magulang natin, di tayo kilala, di ba? Kilala ba kayo ng magulang ninyo? Sometimes, hindi tayo kilala ng magulang natin, yung tayo mismo, kung ano nasa mind natin. Hindi tayo kilala ng tunay na ugali. Hindi tayo kilala sometimes ng mga magulang natin. No? Minsan nanguhula lang sila. Pero si Almighty Father, kilala niya tayo. Through and through. Sabi ni Almighty Father, I'll bring back my people. I'll bring them back, and they shall dwell in the midst of Jerusalem. They shall be my people. Magiging tao ko sila, and I'll be their God. In truth and righteousness. Katotohanan at sa correctness or righteous. Ano ba Tagalog ng righteous? Kabutihan, no? Righteousness. Katuwiran. Tuwid or tama. Thus says the Lord of hosts, let your hands be strong, let your hands be strong, you who have been hearing in these days these words of the mouth of the prophets who spoke in the day the foundation was laid for the house of the Lord of hosts, that the temple might be built. Para maitayo ang temple, maging strong tayo. Tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, galing sa mga prophets, no? Maging tayo, strong in the Lord. Para kasama tayo ni Almighty Father. Hindi tayo sa labas lang, kundi sa loob mismo tayo. Kasama ng tatay natin na magpaprotekta sa atin, magmamahal sa atin, mag-aalaga sa atin. Verse 10, for before these days, there were no wages for man, nor any hire for beast. There was no peace from the enemy for whoever went out or came in. For I set all men, everyone, against his neighbor. Inalaw ni Almighty Father na magkagulo tayo dahil nga sa kasalanan natin.
before these days, no? There were no wages for man. Walang sweldo or kulang ang pagkain, kulang sa kung ano man, pati walang aararo sa mga animals or walang alagang mga animals, walang kapayapaan, no? Dahil I set all men, everyone against his neighbor. Sabi ni Almighty Father, inalaw niya to. Dahil sa matigas ang ulo natin, inalaw ni Almighty Father. Baka sabihin niyo, bakit ang salbahe ni Almighty Father? Inalaw niya ang mga bagay na there's no wages nor any higher. Inalaw ni Almighty Father is because we are sinners. We've sinned. Tayo ang may kasalanan, kaya inalaw ni Almighty Father, hinayaan niya na tayo sa ating mga gustong gawin sa buhay. Kaya inalaw tayo ni Almighty Father, sige, gusto niyo pang magkasala, sige, gawin niyo na. Ganun na, di ba? Anak, gusto mo na madumi? Sige, sa dumi ka na. Matigas ang ulo mo, ayaw mong magpapigil. Sige, malugmong ka na dyan sa kadumihan kung gusto mo. Pero gusto ni Almighty Father, bumalik na kayo sa akin. Umalis ka na sa kadumihan. Maging malinis ka na. Dito ka na sa akin. Yun ang gusto ni Almighty Father. Dahil tatay natin siya. So verse 11, but now I will not treat the remnant of these people as in the former days. Sa ngayon, hindi ko na i-treat yung mga natitira pang mga tao gaya ng dati. For the seed shall be prosperous, the vine shall give its fruit, the ground shall give her incense, and the heavens shall give their dew. I will cause the remnant of these people to possess all these things. Pagpapalain ko yung remnant of the people. Magiging prosperous sila. Hindi na sila kukulangin. Magiging fruitful sila. Ibubuhos ko ang aking pagpapala sa kanila. Sabi ni Almighty Father. So verse 13, and it shall come to pass that just as you were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so I will save you, and you shall be a blessing. Do not fear. Let your hands be strong. So house of Judah and house of Israel. So tayo ay nabibilang sa house of Israel. So yung house of Judah, yun yung mga Jew. Yung house of Israel, mga non-Jew, no? Ahola and Oholiba. Sa Ezekiel. Kaya nga darating ang panahon, sabi ng Almighty Father, na dati kayong curse among the nation, hindi kayo pinagpapala, no? Puro kayo kasalanan. Pero ngayon, house of Judah, house of Israel, Jews and non-Jews, isi-save ko kayo. At kayo ay magiging blessing. Kaya huwag kayong matakot. Let your hands be strong. Maging matatag kayo. Na mapagtagumpayan nyo. Bakit hands? Kasi we have to work for it. How do we have to work for it? By having faith in Jesus Christ. Pag we have faith in Jesus Christ, yung mga works natin, it's a fruit of our faith in Jesus Christ. Let your hands be strong. For thus says the Lord of hosts, just as I determined to punish you when your fathers provoked me to wrath, says the Lord of hosts, and I would not relent. Determinado ako, I'm determined to punish you, to give you what you deserve, when your fathers provoked me to wrath. They pushed me to be angry at you, or to be angry at them. They pushed me, they allowed me, they ano ba yung other words for provoke? Inengganyo,
Ginalit. No? Ginalit nila ako. Says the Lord of Lords, and I would not relent. Hindi ako bibigay. Sabi ni Almighty Father, hindi ko kayo titigilan sa galit. Dahil ginalit nila ako, hindi ko ititigil yung galit ko. Nakakatakot magalit si Almighty Father. So again, in these days, sa ngayon, sa araw na to, I am determined to do good. Gagawin ko na yung tama sa Jerusalem and to the house of Judah. Do not fear. Huwag kayong matakot. Sabi ni Almighty Father, these are the things you shall do. Speak each man the truth to his neighbor. Ito lang ang gagawin ninyo. Sabihin nyo sa inyong neighbor, sa lahat ng tao, ang katotohanan. Lahat ng katotohanan. Sabihin nyo sa tao, give judgment in your gates for truth, justice, and peace. Yun ang laging inuulit-ulit ni Almighty Father. Katotohanan, equality, at kapayapaan. Ito ang gusto ni Almighty Father. Na itrato natin sa kapwa-tao. Laging totoo. Pag galit ka, alam mo, nagagalit ako sa'yo. Pero dapat ganito ang ginawa mo para hindi na ako magalit sa'yo. Ganun, maging totoo tayo sa tao. Hindi yung plastikan. Ayaw ni Almighty Father ng plastikan or hypocrisy. Bait-baitan or kunyari, malinis ka na tao pero madumi ka naman. Ayaw ni Almighty Father. Aminin natin, makasalanan ako. Oo, ganito nangyari. Pero nandito si Almighty Father, pinatawad niya ako sa aking kasalanan. At nagpapakumbaba ako kay Almighty Father. Ganun yung gusto ni Almighty Father. Kaya nga gusto niya ng truth eh. Kasi nandun na rin yung pagiging humble natin. Kahit sa justice, injustice, equality, nagiging humble din tayo doon. No? At saka yung peace, magiging humble din tayo doon kasi hindi tayo makikipag-away eh. Gusto natin lagi ng kapayapaan, hindi tayo amok, no? Yung magwawala, kundi palaging pagpapakumbaba. No? Verse 17 ng, asa na ba chapter tayo? Ng Zechariah, chapter 8, verse 17. Ay, isang oras na pala. Sorry. But I'm not really sorry dahil we're talking about the Word of God here. O, tingnan nyo, nagsusorry ako, pero hindi talaga ako sorry eh. No? So that's the truth. I'm not really sorry. Verse 17, let none of you think evil in your heart against your neighbor. Huwag mag-isip ng masama against our neighbor. Alam niyo, nandadaya yung kapitbahay natin eh. Alam niyo, yung buhay ng kapitbahay natin, masama yung ugali niya. Chinichismis. Alam mo, kaya yumaman yung kapitbahay natin, ano yan eh, scammer yan eh. Kaya wala kang proof. May proof ka ba? Wala, di ba? So, paano mo ngayon na ano yun? Kaya, let none of you think evil. Kasi wala ka namang proof. You were just thinking of evil things. Kaya, nakakaisalita ka ng masama sa kapwa-tao mo. But, if you have proof, you tell your neighbor. Alam mo, nanloko ka. Ito ang pruweba. No? Ganon. Ha? And do not love a false oath. Ano ba yung false oath? Yung false oath na sa hukuman yun, perjury yun. Oo, nakita ko siya na nakapatay ng tao. Nasa stand ka or nasa husgado ka, no?
Yung ano ka pa, nanunumpa ka pa, magsasabi ako ng totoo. Tapos, kasinungalingan naman sasabihin mo. Yun ang false oath. Alam mong mali, pero sinasabi mo, alam mong mali yung sasabihin mo, pero sasabihin mo pa rin mali, kahit under oath ka. For all these things that I hate. Sinabi ni Almighty Father, I hate it. I hate the things that you are doing, like false oath and thinking evil in your heart against your neighbor. I hate it. These are the things that I hate. Kaya nga gusto ni Almighty Father ng truth, justice, and peace. Kaya nga false oath, walang truth. Wala ring justice. Wala ring peace sa false oath. Then the word of the Lord of hosts came to me, saying, Thus says the Lord of hosts, the fast of the 4th month, the fast of the 5th, the fast of the 7th, the fast of the 10th, shall be joy and gladness and cheerful feasts for the house of Judah. Therefore, love, truth, and peace. Inulit na naman ni Almighty Father. Mahalin ang katotohanan at ang kapayapaan. So, pag mag-fast ng 4th month, ano yung 4th month? That's the month of Tammuz. The 5th month, the month of Av. 7th month, Tishrei. Tevet, the 10th month. So, mahalin ang katotohanan at ang peace. Minsan kasi yung mga tao ayaw ng katotohanan, no? Sasabihin mo yung katotohanan. Hindi, ayoko marinig ang katotohanan. Gustong mabuhay sa kasinungalingan ng mga tao. No? Kasi nagiging kampante sila, nagiging masaya sila pag kasinungalingan ng alam nila. Hindi nila alam that the truth will set you free. Yun ang makakapagpalaya sa atin, yung katotohanan. Isang verse ngayon, hindi ko kabisado. John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. O baka sabi mo, bakit mo chinap-chap? Isang verse lang yun Kasi, konektado yun sa sinasabi ni Almighty Father. Kaya, kinote natin yun na yung katotohanan ang makakapagpalaya sa atin. Dahil dito, si Jesus, siya ay nagpapalaya, siya ay nagsasabi ng katotohanan. No? Kaya, nai-apply natin yung katotohanan dahil si Jesus yung katotohanan na makakapag-save sa atin. The truth shall set you free. Nagkakaintindihan ba? Hindi. Walang sasagot. This says the Lord of hosts, people shall yet come, inhabitants of many cities. The inhabitants of one city shall go to another, saying, Let us continue to go and pray before the Lord, and seek the Lord of hosts. I myself will also go. Dating ang panahon, sabi ni Almighty Father, na mga tao sa iba-ibang mga lugar, magsasama-sama sila. Sila ay mananalangin. At hahanapin ang Lord of hosts, si Almighty Father. So ngayon, maraming tao ang napapalayo kay Almighty Father at marami rin ang tao na lumalapit kay Almighty Father sa ngayon.
Dahil nakalagay naman, di ba, sa prophecy na marami ng tao ang lalapit kay Almighty Father in the last days kasi ibubuhos na niya ang kanyang spirit sa atin. Your sons and daughters will dream dreams. Your sons will dream dreams. Your sons will see visions, and your daughters will dream dreams. No? Kasi nasa last days na tayo. Kasi nga, yung Book of Revelation, gumagana na ngayon. Na? Ini-inform ko kayo, gumagana na yung Book of Revelation ngayon. Verse 22. Yes, many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. Marami mga tao, pati na ang mga cities or places, hahanapin si Almighty Father at sila ay mananalangin kay Almighty Father. Thus says the Lord of hosts, in those days, 10 men from every language of the nations shall grasp the sleeve of a Jewish man, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. So, may mga tao na gaya ng example ni Almighty Father dito, in those days, may 10 lalaki, galing sa iba-ibang lengguwahe, iba-ibang nasyon, iba-ibang lahi, ang lalapit sa isang tao na nagtitiwala kay Almighty Father. At sasabihin nila, sasama kami sa iyo dahil narinig namin na si Almighty Father ay nasa sa iyo. Gusto namin makilala si Almighty Father. Gusto namin siyang mapakinggan. Gusto namin siyang marinig ang kanyang boses. Kaya may mga tao na lumalapit sa mga leaders ng faithful Christian dahil sa sinabi ni Almighty Father na to. Si Almighty Father nagsabi nito at mangyayari to. At may nangyayari na rin ganito ngayon. Okay? So, that was Zechariah chapter 7 and chapter 8. So, natutunan natin ngayon na si Almighty Father, inalaw niya na yung mga tao ay malugmok sa putik, pero aalisin sila ni Almighty Father sa putik at papatawarin. Ganun kabait yung tatay natin. At ang gusto niya lagi, para hindi siya magalit, gusto niya ng truth, justice, and peace. Ayaw niya ng away. No? Ano ba yung example ng pag walang peace? May competition? Walang peace yun kasi pag may competition, walang peace, may dayaan yan. Gano'n. Kaya yung sinasabi na yung mga beauty contest, world peace, hindi naman world peace ang pinapromote nun na. Hindi world peace ang pinapromote ng beauty contest, mga beauty pageant. World peace ba? Hindi naman na. Anong pinapromote nila? Physical beauty. Yun kasi ang unang makikita mo, physical beauty. Ipapakita yung katawan, physical, naka two-piece, o maganda yung damit. Puro mga physical. Tapos, sa interview, sasabihin,
helping the children, for charity. Sino si Charity? Babae ba yun? Marami bang natulungan yung charity? Yung charity, saan galing yung pera na yun? Galing yun sa mga matatandang mayayaman na lalaki, mga DOM. Nagdo-donate ng pera para magkaroon ng beauty contest. Tapos yung mga lalaki matatanda na naman na yun, kukuha na naman sila sa mga babae, sa mga contestant, gagawin nilang asawa. May kakilala akong may alam akong ganon. So, magkakaroon ba ng peace yun kung nangaagaw ng asawa, matanda na siya, may asawa siya, iniwan niya asawa niya, nag-asawa siya ng bata. Magkakaroon ba ng peace yun? So, hindi yun ang peace, hindi ganon. Walang competition ang peace. Okay? Kaya nga, peace pantay-pantay. Truth, katotohanan, justice. Pantay-pantay, walang pangit, walang maganda, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, I hate it. Yung mga magulo, galit si Almighty Father. Nabasa natin, di ba? I hate it. Asa na ba yun dito? Yung mga, thinking evil in hearts. Tsaka yung false oath. Pag false oath, walang justice yun. Walang peace yun. No? Kaya, hate ni Almighty Father yun. Walang katotohanan yun. Okay? So ngayon, ipapractice na natin yung truth, justice, and peace. Pero dapat maging merciful din. And compassionate. Kasi ako, pag sinabing justice, hindi kailangan justice. Stricto ko. Kailangan maging ako, lenient. Kailangan ko maging lenient. Kailangan ko matuto maging lenient. Kasi ako pag sinabing justice. Hindi pwede. Pag sinabing totoo. Ganun ako Pero di ba sabi ng Almighty Father, kailangan maging merciful and compassionate. O kailangan dagdagan ko yung pagiging merciful ko, tsaka yung maging compassionate ko. Yan, inaamin ko sa inyo na stricto ako. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil marami akong pagkukulang, marami akong kasalanan, marami rin akong bagay na dapat na baguhin sa sarili ko na hindi ko mababago yon kung wala ang tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. So, nagpapasalamat ako sa mga very patient sa akin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Very loving yung tatay natin and merciful. Kaya gagayahin natin siya, no? Kung sino yung tatay natin, yun ang gagayahin natin. Ngayon, kung sinungaling ka, gagayahin mo ba maging sinungaling? Kung sinungaling ka, sino ang tatay mo? Ganon yun, So, kung ang tatay mo ay mabait, dapat ikaw ay mabait din. Kung tatay mo ay gusto ng peace and truth, and justice, dapat tayo rin. Kasi yung tatay natin, yun ang gusto niya. Kung ano yung ayaw niya, dapat yun ang ayaw natin. Kasi tatay natin siya. Ngayon, kung mas gusto natin yung kaguluhan, kung gusto natin yung kasinungalingan, panloloko ng tao, hindi kay Almighty Father yun. Kung ang gusto natin ay yung walang awa tayo, yung namimili tayo ng tao, gusto lang natin mayaman, ayaw natin mahirap na tao, gusto lang natin yung magagandang mga tao at mga pagpangit, ay ayaw natin pangit. Hindi natin i-friend yun, pangit.
Ay, hindi natin i-friend yan, mahirap lang yan. May ganang mga tao. Pero wag tayo malulungkot dahil kung isa tayo no, sa inaayawan ng mga tao, dahil pangit tayo, dahil mahirap tayo, ang tagapagtanggol natin, si Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating kalakasan. At siya ang mag-aalaga sa atin. Kung hindi tayo kayang alagaan ng ibang tao, hindi tayo kayang tanggapin ng ibang mga tao, yung tatay natin, tanggap niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.